Good morning. Nandito ako ulit para talakayin naman ang Home Guidance Module number 2 para sa grade 12. Isinulat ang module na ito bilang gabay ng inyong anak upang malinang ang kanyang aspetong personal at sosyal. Nakadisenyo ito sa distance learning o alternatibong pamamaraan ng pagkakatuto na hindi nangangailangan ng pisikal na presensya sa paaralan bilang tugon sa direktiba ng pagkansela ng face-to-face class dulot ng pandemyang COVID-19. Maaaring may mga pagkakataon na hingi ng mag-aaral ang patnubay ng mga magulang sa pagsunod sa mga tagubilin at pagsagot sa mga tanong sa bawat bahagi ng mga gawain. Hinihiling ng kagawaran ang inyong suporta upang matagumpay niyang maisakatuparan ang mga gawain. Makatutulong ang araling ito upang hubugin ang kanyang kabutihan na tanggapin ang pagkakaiba-iba ng bawat tao sa katangian, kakayahan, damdamin at pananaw. Tiyakin na sasagutan niya ang bawat bahagi ng module ng tapat. Siguraduhin maipapasa niya ang kanyang sagutang papel sa petsa at oras na itinakda ng kanyang gurong tagapayo. Ang Module 2 ay may title na Accepting the Individuality of Others. Learning Objectives. Number 1. At the end of this module, you are expected to determine the basic aspects of an individual. Number 2. Demonstrate suggested ways in accepting others. Number 3. Formulate homeschool policies that promote respect for individual differences. And number 4. To appreciate actions or behaviors that accept individual differences. In this module, you will have a better understanding about your role in promoting respect for individual differences. This aims to give you an opportunity to view others' perspectives and feelings. Accepting attitude and openness to others' unique characteristic will help you to have a healthy relationship. Sa module nito, magkakaroon kayo ng pag-unawa sa inyong role na ginagampanan para respetuhin ang pagkakaiba-iba ng bawat tao. Binibigyan kayo ng pagkakataon para maunawaan na iba-iba ang perspective, iba-iba ang nararamdaman ng bawat tao, na kailangan tayo ay tumatanggap at open sa mga kakaibang karakteristik ng bawat isa sa atin dahil lahat tayo ay hindi pare-pareho. So go on board and celebrate everyone's individuality. Sa activity number 1, to observe the other's uniqueness, kailangan natin kopyahin yung table, sabi ko sa notebook, then pipicturean, and then isa-send sa Google Classroom. So mag-isip kayo ng 3 tao na sa tingin ninyo ay nagtataglay ng ganitong karakteristik. Isusulat niyo ang pangalan, tapos describe ninyo using yung mga option na nasa column. Use your best judgment on them. Tapos, sagutin niyo yung processing questions. So, sa table, makikita niyo dyan yung mga persons. Tapos, ilalagay niyo yung description. Is he lively or reserved? Is he nurturing or disciplinarian? Is he conservative or liberated? Is he a thinker or a doer? Pipiliin nyo dyan. Tapos, sagutin yung processing questions. Number 1, were you able to fill out all the related descriptions for each person? Which description is most observable? Nasagutan nyo ba lahat ng pinasasagutan na description? Tapos, ano ang pinakamadali na maobserbahan sa isang tao? Tapos, number 2, ano yung pinakamahirap ma-observe na ugali ng tao? At number 3, ano ang masasabi mo sa mga pagkakaiba-iba ng pag-uugali ng bawat tao? Sa activity number 2, showing support for others, copy the following table and sheet of paper. So, kagaya ng nasabi doon sa module 1, meron tayong mga aspeto na kailangang i-improve sa ating sarili. Yung physically, emotionally, socially, and spiritually. So, dahil nalaman na natin kung paano
sa ating sarili, may improve yung 4 na aspeto na ito. Ngayon naman, ang gustong gawin natin dito sa Module 2 ay kailangan matukoy ninyo kung paano kayo makakatulong sa ibang tao, physically, emotionally, socially, and spiritually, sa mga pagkakataong nakalagay sa table. Ano ang mga pwede ninyong gawin o itulong sa mga tao na nandito sa column, sa mga situation na nakalahad dyan. Paano kayo makakatulong physically, emotionally, socially, and spiritually. Susulat nyo dyan. Tapos, sasagutan ulit yung processing questions. Ano ang mapapansin mo sa iyong mga sagot? Ano yung mga sitwasyon na mahirap i-manage o i-handle? Ano kaya yung support na pinakamadaling maibigay sa mga taong nangangailangan? And ano yung na-realize mo after sagutan yung activity na ito? In dealing with others, we must recognize that we are all different from one another. Though we may have similarities in terms of preferences, taste, physical appearance, style, and many more, we still have our distinctions and uniqueness, which makes us special in different ways. Meron kasing pagkakataon na pare-parehas tayo ng gusto. Kunyari, gusto ko Jollibee. Gusto rin ng anak ko Jollibee. So, parehas kami ng preferences. Pero, siya gusto niya ng gwapo. Tapos yung isa gusto rin ng gwapo. So, pare-parehas. Pero meron ding ibang tao na iba yung gusto. So, hindi tayo pwedeng ipilit. So, hindi natin pwedeng ipilit kung ano yung gusto natin. Kasi, we have differences. Kung ano yung gusto niya, dapat inire-respeto natin. Kung magkakatulad naman kayo, edi thank you. Pero kung magkakaiba, hindi natin pwedeng ipilit kung ano ang gusto natin. Our individuality comes with our unique attributes and characteristics. Some can be seen physically, while some can be manifested through actions and behavior, which may indicate values and personalities. So, lahat tayo ay may pagkakaiba. Personal man yan. Meron din makikita through actions. Diba? Meron yung sinasabi na first impressions last, di ba? Hindi naman tayo pwedeng maniwala doon na first impressions last. Kunyari, nakita mo siya ngayon na sa unang araw ng klase, late. Oh, yun na ba yung kanyang, yun na ba yung iyong judgment sa kanya na siya ay laging late? Parang nag-judge mo yung tao dahil sa kanyang unang ginawa. There is harmony in diversity and we can all keep it that way if we learn to accept one another as we are. Meron pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. Magkakaroon lang ng pagkakaisa kung matatanggap mo kung ano ang iyong kaibigan. Kung ano yung karakteristik niya, tatanggapin mo. Kasi kung hindi mo yung tatanggapin, yun ay iti-take mo sa kanya against her or him na hindi maganda. Dahil yun yung karakteristik niya eh. Wala tayong magagawa. Tatanggapin natin siya. Kasi yun siya. We are not all the same. There are healthy ways to deal with our individual differences which would work for everyone's advantage. Here are some. Meron daw mga paraan para ma-accept natin yung mga pagkakaiba natin. Number 1, accept that we are all different. Don't assume that your preferences would always be the same as those of your peers or friends. Of course, there are similarities among you, but all you have different stories to tell that affect the way you see things. You have different beliefs, culture, values, and even interests, and you cannot force anybody to be exactly the same as you. Remember, even twins have differences. Yun nga, kahit magbarkada kayo, hindi kayo magkakaparehas ng pananaw. O, di ba, sa pagkain lang. Kunwari, yung iba gusto Jollibee, yung iba gusto McDo. So, magkakaiba. Kahit nga yung mga kambal, magkakaiba yan ng ugali. Parehas lang ng physical attributes. Letter B. Use your similarities with other people to strike a harmonious relationship with them. While you acknowledge that people are different from one another, there are also commonalities which you may take advantage to establish a positive relationship with them. At this point in time, you might have found the right people who can be your good friends, who can inspire you to strive harder, and who can be your role model. Meron
So, yun nga, sabi natin, merong hindi magkakatugma yung ugali, pero pag nakahanap ka naman ng kaparehas ng yung ugali, ito yung magiging dahilan o magiging inspirasyon mo siya, magiging role model para gayahin mo yung kanyang pagiging mabuting tao. C. Be open-minded with others. You can always learn from the experiences of your friends and peers, and they can also do the same with you. The manner they overcome life challenges and how they impact their living could be your insights to improve your lifestyle or even the way you see things around you. You can also learn from their culture, traditions, and values. Dahil magkakaibigan kayo, kailangan open-minded. Ibig sabihin, kung ano yung nararanasan ng iyong kaibigan, ito yung nagiging sandata mo para masolve mo yung problema mo. Kasi diba sabi, experience is the best teacher. So dahil doon, kung ano yung naranasan ng iyong kaibigan na maaaring mali, pwede mo nang mabago. Diba? Kasi nga, dahil sa individual differences na yan, pwede mong baguhin yung mali niyang nagawa. Kasi nakita mo na nangyari na. Try to consider where others are coming from. Your family setup may be different from what your friends have. People might have grown up in a province or in a highly urbanized city. There are those who have a complete set of parents and those who that have a single parent or no parents at all. So, kailangan tanggapin mo na hindi tayo pare-pareho. Kasi, yung iba, walang parent. Yung iba, may parent. Kunyari, merong sleepover. Kunyari, meron kayong project. Yung iba, hindi pinapayagan. Sasabihin nyo, ang higpit naman ng mama mo, dito lang naman tayo gagawa ng project. You cannot blame the parent because they are protective for their children. Diba? Yung iba kasi, sobrang luwag. So, ano ibig sabihin ng sobrang luwag? Maluwag yung mga parents. Pinapayagan nila kahit saan pumunta yung kanilang anak. Meron namang sobrang strict ang parents. So, yun ay dahil sa kung ano sa tingin nila ay tama. Meron kasing mga galing probinsya o pag galing probinsya, hindi naman normal yung makikitulog ka sa bahay ng iba. Tapos uuwi ka ng gabi. Gabi na, gising pa kayo, madaling araw, nagsiselfone pa. Diba? If your differences with others are getting in the way, try to have a common ground. You cannot impose your beliefs, values, and culture to others the same way that they cannot do that to you. Kung hindi pinayagan ang barkada mo na umalis at sumama sa iyo para mamasyal, hindi mo siya mapipilit kasi yun yung kanyang kinalakihan. Ganun din yung sa'yo. Kung meron kang gusto, kung merong gustong iutos sa'yo yung barkada mo at ayaw mong gawin, hindi ka nila mapipilit kasi yun yung iyong sarili. You have your own decisions. Yun, kailangan hindi mo mai-impose kung ano ang gusto mo. Hindi mo ma-impose kung ano ang gusto mo. However, instead of trying to prove who's better and who's not, you may want to find an area where you can both improve yourself while learning from each other. There are differences that are worthy to talk and celebrate, and there are those that we just accept unconditionally, just like in the second item. There's no point in comparing people, as each of us has our own potentials and abilities. Hindi mo pwedeng ikumpara kung ano ang katangian na meron siya sa'yo. Kasi, if you keep on comparing, hindi kayo magiging successful. Kasi lahat tayo ay merong kanya-kanyang talent. Meron tayong kanya-kanyang abilities. Kung siya magaling kumanta, ikaw magaling sumayaw. Kung siya matalino, ikaw masipag. Diba? Meron tayong kanya-kanyang katangian na dapat ipagmalaki. Hindi lang siyang magaling, kundi lahat tayo. Always remember that you coexist with others. There are things that you cannot control, like the people around you, but you can always manage the way you deal with them. The choice is always with you. Either you make the most out of those individual differences and have a happy life,
or you make that as your limitations. So, nasa sa iyo yun kung paano ka makikitungo sa mga tao na hindi mo kaparehas ng ugali. Hindi mo kailangan makipagkompetensya, pero ang kailangan mong gawin ay mag-adjust para maintindihan kung ano ang ugali nila. Kasi yun na sila at hindi na yun mababago. Activity 3, I care policies. Copy the table below on a separate sheet of paper. Write at least 5 policies at home, in school, in community, or online that you personally do to respect individual differences. Answer the questions after. So, sa table, may makikita kayo. Ano kaya yung mga patakaran na ipinapatupad sa home, sa school, sa community, at sa online classes na nagpo-promote para i-respect yung ating pagkakaiba-iba. Sa answer ulit yung processing question. How do you compare your answer in each column? Given the current situation, how do you intend to practice them? What made you practice such way to respect individual differences and care for others? So, ano-ano ang mga ginagawa mo para irespeto ang pagkakaiba-iba ng bawat isa? Kagaya ngayon, sa online classes, meron tayong mga GC o group chat. Paano mo sinusunod yung mga rules na yun para ma-respect mo kung ano yung pagkakaiba-iba ng bawat kaklase mo. Yung last activity is to write a 3 to 5 paragraph essay that answers the question below. How should we celebrate our individual differences? Write a 3 to 5 paragraph essay that answers the question below on a sheet of paper. How should we celebrate our individual differences? May isa pang activity, you should create a slogan or poster on unconditional acceptance of others and respect for individual differences. You may post it online or physically in the most noticeable area at home. Use a short bond paper and coloring materials. Gagawa kayo ng poster slogan. Poster na may slogan na nagpapakita o nagpo-promote na kailangang irespeto natin ang pagkakaiba ng bawat isa para magkaroon tayo ng peaceful na pamumuhay. So, saan ilalagay? Ipopost ito sa bahay ninyo kung saan makikita ng inyong mga kasama sa bahay, o kaya i-post ito sa Google Classroom. So, inuulit ko, lahat ulit ng activities ay sasagutan sa notebook, pipicturan at i-attach sa Google Classroom. Muli, maraming salamat.